Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ikatatlong linggo ng Kwaresma at inaanyayahan tayo sa ating panalangin, sa ating mga gawain ng pagtulong sa kapwa at ganoon din sa pagninilay natin sa salita ng Diyos upang makilala natin siyang tunay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Madaling Ebanghelyo ayon kay Juan. Iwalhati sa iyo, Panginoon. Dumating si Jesus sa isang bayan ng Samaria na ang tawag ay Sicar. Malapit sa lupaing ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus, pagod dahil sa paglalakad, ay naupo sa tabi ng balon. Noon ay mag-iika-anim na oras. Dumating ang isang babaeng Samaritana upang sumalok ng tubig. Winika sa kanya ni Jesus, "Bigyan mo ako ng inumin." Ang kanyang mga alagad ay naparoon sa lungsod upang bumili ng pagkain. Tinugon siya ng Samaritana, "Bakit ikaw na Hudyo ay humingi sa akin ng inumin, gayong ako'y isang Samaritana?" Sapagkat ang mga Hudyo ay hindi nakikisama sa mga Samaritano. Sumagot sa kanya si Jesus, "Kung nakikilala mo lamang ang biyaya ng Diyos at kung sino ang sa iyo humingi ng inumin, hihingi ka sa Kanya at bibigyan ka sana ng tunay na buhay." Ginoo aniya sa kanya, "Ikaw ay wala man lang pagsalok ng tubig at malalim ang balon. Saan ka kukuha ng tubig ng buhay? Ikaw ba ay dakila pa sa aming amang si Jacob na nagbigay sa amin ng balon at dito siya uminom ang kanyang mga anak at mga hayop?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ang sino mang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapwat ang inom ng tubig na aking ibibigay ay hindi mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging isang bukal sa kanya na babalo hanggang sa buhay na walang hanggan." Anong babae sa kanya, "Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na yan upang huwag na akong mauhaw pa at huwag nang pumarito upang sumalo." Sumagot sa kanya si Jesus, "Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka." Pinigyan ng babae, "Wala akong asawa." Tumugon si Jesus, "Tama ang iyong sinabi, wala akong asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Tunay ang sinabi mo." Ginoo ang babae sa kanya, "Natatanto ko na ikaw ay isang propeta. Ang aming mga magulang ay sumamba sa bundok na ito, ngunit sinasabi ninyo na sa Jerusalem dapat sumamba." Tinugon siya ni Jesus, "Babae, maniwala ka sa akin. Dumating na ang oras na hindi ninyo sasambahin ang Ama sa bundok na ito, ni sa Jerusalem. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Aming sinasamba ang nakikilala namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggaling sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang oras, narito na, sa mga tunay na mananamba ay sasamba sa Ama at Espiritu at katotohanan, sapagkat ganito ang mga mananambang hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, at ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan." Winika sa kanya ng babae, "Nalalaman ko na paririto ang Mesiyas na tinatawag na Kristo. Pagdating niya, ipahayag sa amin ang lahat ng bagay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako siya na nagsasalita sa iyo." Maraming Samaritano sa bayan noon ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumasampalataya
Nang mapakinggan siya, sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya." Nakilala namin siya na siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Ito man ay kabiguan, ito man ay tagumpay, ito man ay kasalanan, ito man ay kabanalan. Alam lahat ito ng Diyos. Kahit ito ay itago natin, kahit ito ay huwag nating aminin, alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Mayroong 3 magkakaeskwela sa high school. Ang nag-design, nagpagkaisa nila na sila ay magkating classes. Na sa halip na pumasok ng umaga, ay pumasok sila pagkatapos ng tanghalian. At ang pagpasok na nila, sabi nila sa kalangguro, "Ma'am, sorry ho, kami ay hindi nakapasok kaninang umaga. Sapagkat yung aming jeep na sinasakyan papunta dito sa ating paaralan ay na-flat yung gulong. Kaya't natagalan, hindi kami nakapasok agad." Halos takot yung 3 estudyante. Subalit ang mapakinggan nila ang sinabi ng kanilang teacher, "Don't worry, naiintindihan ko kayo kung na-flat yung gulong na yan. Yun nga lamang kaninang umaga nagbigay ako ng examination. At dahil hindi nyo nakuha yun, pwede ko pa rin kayong bigyan ngayon." Kaya ang ginawa ng teacher, pinaupo niya sa 3 sulok ng kanilang kwarto yung 3 magkakaeskwela at hindi nila nakikita kundi sila ay nakaharap doon talaga sa sulok at hindi nila nakikita ang bawat isa. Dahil kayo ay nahuli, isa lamang namang question ang ibibigay ko sa inyo. At ang question na binigay ng teacher, aling gulong doon sa 4 na gulong ng jeep ang na-flat? Agad pinagpawisan yung 3 estudyante kasi hindi nila napag-usapan kung aling gulong. Basta napag-usapan nila ang dahilan ng hindi nila pagpasok ay dahil na-flat lamang yung gulong. Kaya ang sagot ng 3 ay magkakaiba. Yung isa sa harap, yung isa ay sa likod na gulong, yung isa ay sa harap na kaliwang gulong. Minamahal ko mga kapatid, yung pagdadahilan dahil sa kanilang kasalanan ng 3 estudyante ay halos katulad ng pagdadahilan ng Samaritana sa ating Panginoon. Kung makikita natin at napakinggan sa banal na Ebanghelyo, nagdahilan, hindi inamin agad noong Samaritana ang kanyang katayuan sa buhay. Nang siya inutusan ng ating Panginoon na tawagin mo ang iyong asawa, ang sinabi niya wala siyang asawa. Subalit alam ng ating Panginoon ang nangyayari sa bawat isa sa atin at gayon din doon sa Samaritana yon. Kaya sinabi niya, alam ko nga na wala kang asawa, sapagkat 5 na yung napakasawa mo at 6 yun ngayon na kinakasama mo. Tama, alam lahat ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, kung titignan natin, yung Samaritanang ito ay naghahanap ng tunay na kaligayahan. Alam sa Old Testament, ang perfect number ay number 7. At kung siya nakikisama ngayon sa ika-6 na asawa, bali siya naghahanap pa siya ng isa pa, yung pang-7, sapagkat alam niya na doon niya makikita ang tunay na kaligayahan sa perfect number 7 na mapapangasawa. At nakita natin dito, minamahal kong mga kapatid, na
sumagot ang ating Panginoon, nakipag-usap ang ating Panginoon. Actually, ang ating Panginoon ang unang humingi ng tubig sa Samaritana, na actually ay hindi dapat niya ginagawa. Sapagkat ang sa mga Samaritano at mga Hudyo ay magkaawayan. Hindi sila nakikipag-usap sa isa't isa. At ito'y ginawa ng ating Panginoon. Isa pa, siya ay lalaki at ang Samaritana ay babae. Na kailanman ay hindi ginagawa ng mga lalaki na humingi ng tulong sa isang babae sapagkat inferior ang mga babae sa mga lalaki. Subalit ginawa ito ng ating Panginoon. Siya ang unang humingi ng tubig sa Samaritana. Ito'y ginawa ng ating Panginoon upang buksan yung pagliligtas na inaalay niya. Siya ay hindi nauuhaw sa tubig, sa paghingi ng tubig sa Samaritana, kundi siya ay tagapagligtas na nauuhaw sa tunay na kaligtasan ng isang Samaritana. Nais niyang iligtas, nais niyang magbagong Samaritana. At itong paghingi ng tubig nito ay nagbubukas sa Samaritana ng tunay na pagbabago at kaligtasan. At dito nga nagsimula, minamahal ko mga kapatid, ang tunay na pagbabago sa buhay ng Samaritana, ang tunay na kaligtasan na binibigay ng ating Panginoon. Yung pagsalot niya ng tubig ay hindi lamang uhaw sa tubig, kundi uhaw sa tunay na kaligtasan. Kaya isang kaluluwa makikita natin dito. Isang kaluluwa na makikita natin na naghanap ng kaligtasan sa pamamagitan ng makamundong bagay, makamundong relasyon. Subalit ang lahat ng ito ay hindi niya tatagpuan. Kaya dito sa ating pagbubukas ng ating Panginoon ng pagkakataon sa Kanya, ay nabuksan yung Kanyang isipan, nabuksan yung tunay niya na pagkatao sa espiritual na bagay. At ito ay natutungo doon sa pagkakilala sa ating Panginoon. At dito nga nasabi niya, natatanto ko po na kayo ay isang propeta. Minamahal ko mga kapatid, unti-unting inalalayan ng ating Panginoon, binigyan ng ating Panginoon ng pagbabago ang Samaritana. Sa kanyang sinasabi ng pag-aalay ng kanyang sarili, pagpapakilala ng kanyang sarili, ako ang tubig ng buhay. Ang lahat ng iinom sa tubig na ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang iinom o tatanggap ng tubig na ito ay babalong hanggang sa buhay na walang hanggan. At dito nga sinagot siya ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na yan upang wag na akong muling mabuhay. At dito nga hanggang magpakilala ng ating Panginoon, ako siya, ang Mesiyas na hinihintay na tagapagligtas. Ako ang Kristo na inyong hinihintay. Minamahal ko mga kapatid, ang pangyayaring ito ay nagbigay ng daan upang ang mga Samaritano ay magbalik loob sa ating Panginoon. Yung patutuo ng babae, yung kanyang karanasan na inialay ng ating Panginoon, yung kaligtasan sa Kanya, ay inialay din sa lahat ng mga Samaritano upang sila ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. Hindi lamang doon sa patutuo ng mga babae, kundi patuloy na silang sumunod sa ating Panginoon. Nakinig sila sa aral ng ating Panginoon. Kaya hanggang sa huli, silang lahat ay nagkaroon ng pagbabago at pagliligtas. Minamahal ko mga kapatid, ang kwento ng buhay ng Samaritana, kasama yung kasalanan, kasama yung kanyang madilim na nakaraan, ay halos katulad ng kwento ng karamihan sa buhay natin, na naghahanap ng kaligayahan sa makamundo at material na bagay. Subalit kalimitan ay hindi natatagpuan yung tunay na kaligayahan yun sa mundong ito. Sapagkat ang kaligayahan na binibigay ng mundong ito ay kulang. Kalimitan ay hindi perpekto. Kaya kung dito lamang tayo aasa sa kaligayahan ito, tayo ay laging mauuhaw. Tayo ay laging maghahangad.
Ito ang nangyari sa buhay ng Samaritana. At ito rin ngayon ang nangyayari sa buhay natin. Halimbawa, mga bagay na mayroon tayo. Halimbawa, ang cellphone o mobile phone. Tayo naghahangad at tayo maligaya pag nagkaroon tayo ng isang cellphone. Pero pagkaraan ng taon, mayroon diyang bago na namang cellphone, bagong model. Gusto natin na naman yun. At kung bibili tayo, patuloy tayong bibili sapagkat hindi tayo nakukontento kung may bago o kaya ay may malakas na gadget para sa ating paligid, para nating gamitin. Hindi tayo mapupunon. At lagi tayong mauuhaw sa tunay na kaligayahan. At ito nga ang nangyari sa isang Samaritana. Minamahal ko mga kapatid, tayo ay laging uhaw. Maring pagkauhaw natin ay dahil sa ating pagkakamali, dahil sa ating kasalanan. Kaya kung paano ang ating Panginoon ay nag-offer ng pagkakataon doon sa Samaritana. Ganon din ang ating Panginoon bilang isang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang tayo ay tumanggap sa Kanya bilang Diyos. At ang Diyos na ito na siyang nagbibigay ng tunay na kaligayahan, ng tunay na tubig, na kailanman ay hindi tayo mauuhaw. Minamahal ko mga kapatid, sana sa panahon ito ng Kwaresma, gamitin natin ang pakikipag-usap natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin. Kung paano kinausap, binigyan ng isang Samaritana, tinanggap ng Samaritana ang pagkakataon na makipag-usap sa ating Panginoon. At dito sa pagkausap na ito ay siya ay paunti-unting nagbago ang isipan, kalooban sa espiritual na bagay. Ganon din tayo kung gagamitin natin ang panahon ito ng Kwaresma sa ating pagninilay sa salita ng Diyos. At dito natin sa katapusan, tunay tayong sasamba sa Kanya. Isang Diyos na nagpapakilala sa atin. Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Na nagsasabi, ako ang tubig ng buhay. Ang iinom ng tubig na ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mauuhaw kailanman. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, ang Panginoon ang nagpapabigay sa atin na siya ang tubig ng buhay. Sana lagi tayong sumalok ng tubig na ito upang ang ating spiritual na pamumuhay ay laging buhay at ito'y magpatuloy hindi lang sa ating sarili, kundi lalong higit sa paglilingkod sa ating kapwa. At pagpalain kayo ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayon tayo papayapa. Salamat sa Diyos.